Rodel, maaga ka ngayon? Ipinagluto kita ng paborito mong sinigang. Mainit pa? Maricel met her husband at the door with a smile that reached her eyes. A smile she had carefully nurtured despite the long day of embroidery work and caring for her ailing father. But the smile withered the moment she caught a whiff of a scent that did not belong to their home, a cloying, expensive perfume that clung to Rodel's collar like a stain. Rodel did not look at her. He pushed past her, his footsteps heavy and indifferent on the wooden floor. Behind him, a silhouette emerged from the shadows of the porch. It was Veronica, wrapped in a silk shawl, her eyes gleaming with a triumph that turned Maricel's blood to ice. Rodel, ano ang ibig sabihin nito? Maricel's voice was a whisper, a frail bridge of sound threatening to collapse under the weight of her sudden dread. Rodel stopped and turned. The man who had once promised to build her a castle out of silk and needles now looked at her as if she were nothing more than a dust-covered relic in his new, polished life. Ipag-impake mo na ang mga gamit mo, Maricel, Rodel said, his voice as cold as the rain beginning to lash against their windows. Binenta ko na ang bahay na ito, at ang suong teo, tapos na ang panahon mo roon, kay Veronica na ang lahat. Maricel felt the floor tilt beneath her. She clutched the edge of the table, her knuckles white, her breath trapped in her throat like a jagged shard of glass. Rodel, hindi mo pwedeng gawin ito. Ang bahay na ito, ang suwong. Ito ang pinaghirapan ni Papa, at si Amara kakapanganak ko lang. Rodel, saan mo kami itatapon? Veronica stepped forward, her hand resting possessively on Rodel's arm. Her lips curled into a smirk that didn't reach her eyes. Oh, Maricel, huwag ka nang magdrama. Rodel is done with the past, and I am pregnant. He needs a home that reflects his status, not a shack filled with the smell of old threads and a senile old man. Maricel looked at the man she had loved, the man whose shirt she had mended by candlelight until her fingers bled, the man who had whispered promises of forever in the quiet of their garden. His silence was the sharpest blade. He did not defend her. He did not even look at their newborn daughter's room. He simply checked his watch, a flicker of impatience crossing his face. Wala na akong pamilya sa'yo, Rodel muttered, turning his back on her as if she were a ghost he had finally managed to exorcise. The storm outside erupted in a violent symphony of thunder and wind, rattling the roof that was no longer hers. Maricel fell to her knees, not out of weakness, but because the weight of the injustice was a physical force, pressing down on her spine. She thought of Mang Chelso, who was currently asleep, oblivious to the fact that he was about to lose his sanctuary. She thought of Amara, the tiny heartbeat tucked away in the cradle, innocent and unaware that her own father had just sentenced her to the streets. She scrambled to her feet, desperate to cling to the only life she had ever known. But Rodel's grip on her arm was brutal, pulling her toward the door. The bag he threw at her feet hit the floor with a hollow thud. Labas, Rodel commanded. Maricel stood on the porch, the rain drenching her in seconds. She looked back one last time. Through the glass, she saw Veronica walking gracefully toward their bedroom. The bedroom Maricel had kept clean with her own sweat and tears. She turned away, the darkness of the night swallowing her whole. She clutched her daughter to her chest, pulling her shawl tighter to shield the infant from the freezing downpour. As she walked, her father's unsteady hand gripped her arm, his mind lost in the fog of his illness, muttering words about red threads and petals that no one else could understand. The rain obscured her path, but it could not wash away the sting of his final words. She was alone, she was penniless, and she was cast out. But as she felt the small, rhythmic warmth of Amara against her heart, a different kind of fire sparked deep within her, a silent vow of survival that even the storm could not drown out. She reached the edge of the town.
where the massive concrete bridge loomed like a jagged scar against the sky. Below it, the city's refuse and the murky water awaited them. This was to be their home now. Ang hangin sa ilalim ng tulay ay kasing lamig ng mga pangako ni Rodel. Sa gitna ng dumi at amoy ng nabubulok na basura, naupo si Maricel sa isang basang karton. Ang kanyang mga kamay, nasanay sa pagbuburda ng masalimuot na disenyo ng sampagita, ay nanginginig sa ginaw habang hinahaplos ang pisngi ni Amara. Ang sanggol ay tahimik, tila batid ang panganib na bumabalot sa kanila. Sa tabi niya, nakaupo si Mang Celso. Nakatitig sa kawalan at paulit-ulit na pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang lumang barong na puno ng putik. Hindi tumigil ang pagbuhos ng ulan sa labas ng tulay. Ang bawat patak nito sa mga dahon at semento ay tila mga hakbang ng isang naglalakad na bangungot. Hindi makatulog si Maricel. Bawat paggalaw sa dilim ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang mga daliri, na dati ay may mga gasgas mula sa karayom, ngayon naman ay may mga sugat mula sa pagkakabangga, sa matutulis na bato, habang naghahanap ng masisilungan sa gitna ng unos. Kinabukasan, ang liwanag na sumilip ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi ng masakit na katotohanan. Gutom na sila. Kinakailangang lumabas ni Maricel upang humanap ng pagkain. Iniwan niya si Mang Celso at si Amara sa ilalim ng isang pundasyon ng tulay na medyo tuyo. Sa palengke, nagbabakasakali si Maricel. Nakita niya si Lorna, ang kanyang pinsan, na kasalukuyang naglalakad habang may dalang mga mamahaling tela mula sa tsuong teo ni Rodel. Tumakbo si Maricel patungo sa kanya. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa hiya at pangangailangan. Lorna, Lorna, tulungan mo ako. Si Amara, wala kaming makain. Pakiusap ni Maricel. Huminto si Lorna, ngunit hindi man lang lumingon. Tinitigan niya ang kanyang mga kuko bago tumingin kay Maricel na may halong pandidiri. Maricel, ayaw kong madamay sa gulo ninyo, sabi ni Rodel. Niloko mo raw siya, huwag mo na akong idamay sa mga kasinungalingan mo dahil baka mawalan din ako ng trabaho. Sa isang iglap, tumalikod si Lorna at nagpatuloy sa paglalakad. Iniiwan si Maricel na nakatayo sa gitna ng maingay na palengke. Ang bawat titig ng mga tao sa paligid ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Wala nang mas masakit pa kaysa sa pagtatakwil ng sarili mong kadugo. Naglakad si Maricel pabalik sa ilalim ng tulay. Luhaan at walang dalang anuman. Ngunit pagdating niya, nakita niya si Mang Celso na nakayuko. Tila may hinuhukay sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang tela. Nang makita siya ng kanyang ama, inangat nito ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na karaniwang puno ng kalituhan ay saglit na nagliwanag. Maricel, anak, ang pulang sinulid ay hindi lamang para sa kagandahan. Ito ang nagtatali sa ating nakaraan at sa ating bukas. Huwag mong hahayaang maputol. Bulong ng matanda. Hindi naintindihan ni Maricel ang sinabi ng kanyang ama. Ngunit ang boses nito ay puno ng katinuan na matagal na niyang hindi naririnig. Sa gitna ng labis na pagdurusa, isang maliit na bahagi ng kanyang loob ang tumigas. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Hindi pwedeng mamatay ang kanyang anak sa isang lugar na puno ng dumi. Kinuha ni Maricel ang isang pirasong tela na nakuha niya sa basurahan at ang natitirang piraso ng sinulid na nakatago sa kanyang bulsa. Sa kabila ng gutom at pagod, nagsimula siyang magborda. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay naging simbolo ng kanyang galit, ng kanyang sakit, at ng kanyang determinasyon, habang ang bawat hibla ng sinulid ay bumubuo ng isang hugis. Hindi niya namalayan na ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay unti-unting nagpapatahimik sa ingay ng mundong nagtatakwil sa kanya. Subalit, sa gitna ng kanyang pagtahi,
Narinig niya ang mahinang pag-ubo ni Amara. Ang pag-ubong iyon ay hindi ordinaryo. Ito ay malalim, basang-basa, at puno ng hirap. Ang kanyang sanggol ay nilalagnat na. Ang init ng katawan nito ay parang apoy na sumusunog sa kanyang pag-asa. Ang bawat paghinga ni Amara ay tila isang matalim na kutsilyong humahati sa puso ni Maricel. Ang lagnat ng sanggol ay hindi na lamang mainit. Ito ay nagbabaga. Sapat na upang maging sanhi ng panginginig ng buong katawan ng bata. Sa bawat pag-ubo ni Amara, tila tumitigil ang ikot ng mundo ni Maricel. Wala siyang pera. Wala siyang gamot. Ang tanging mayroon siya ay ang basang-basa na tela na kanyang tinatahi at ang matinding pagkapit sa natitirang piraso ng kanyang dangal. Diyos ko, iligtas mo ang anak ko. Ang bulong ni Maricel sa gitna ng kadiliman sa ilalim ng tulay. Ang kanyang boses ay paos. Halos hindi na marinig ng ingay ng mga sasakyang dumadaan sa itaas. Nang sumapit ang tanghali, dinala ni Maricel ang kanyang maliit na bulto ng mga tinahi sa gilid ng isang tindahan. Ito ang tanging paraan upang kumita ng ilang barya. Ngunit ang mga taong dumadaan ay hindi man lang tumitingin sa kanyang mga burda. Masyadong magulo ang paligid. Masyadong marumi ang kanyang paligid upang pahalagahan ang sining na kanyang ginagawa. Sa kabilang panig ng kalsada, isang lalaking nakasuot ng kupas na polo shirt ang tumigil sa paglalakad. Siya si Mateo Cruz. Ang kanyang mga mata, nasanay sa pagkilala ng kagandahan sa mga bagay na itinuturing ng iba na basura, ay huminto sa isang maliit na panyo na nakalatag sa tabi ni Maricel. Doon, ang disenyo ng isang sampagita ay nakatahi ng may pambihirang husay. Ang bawat talulot ay tila buhay, at ang bawat ugat ng dahon ay may dalang damdamin. Lumapit si Mateo, hindi niya tiningnan ang dumi ng kapaligiran, ni ang gusot na damit ni Maricel. Ang tanging nakita niya ay ang sining na nagkukwento ng pait at ganda. Sino ang gumawa nito? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng paghanga. Nag-angat ng tingin si Maricel. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Ngunit mayroon pa ring ningning ng paglaban. Ako po. Bahagyang napangiti si Mateo, isang ngiting hindi mapanuri, kundi mapagkalinga. Ang iyong mga tusok, bihira ang ganitong klasing pagborda. Mayroon itong kaluluwa. Hindi sumagot si Maricel. Tumingin siya kay Amara na nasa kanyang kandungan, na ngayon ay halos hindi na gumagalaw. Napansin ni Mateo ang pagbabago sa ekspresyon ng babae. Tiningnan niya ang bata at agad na napagtanto ang sitwasyon. Walang sabi-sabing kinuha ni Mateo ang kanyang pitaka at inilabas ang lahat ng perang meron siya, kasama ang isang bote ng gamot na binili niya sana para sa kanyang sarili. Dalhin mo ang bata sa klinika. Ngayon din, wika ni Mateo sabay abot ng pera at gamot. Hindi ko po matatanggap ito, pagtanggi ni Maricel. Ang kanyang pagkatao ay nagpipilit na tumayo kahit siya ay lupaypay na. Huwag mong hayaang mawala ang iyong anak dahil sa pride. Maricel, sagot ni Mateo nang may pagmamalasakit. Ituring mo itong utang. Bayaran mo ako sa pamamagitan ng paggawa ng higit pang mga obra na gaya nito. Kailangan ng mundo ang iyong sining. Nang gabing iyon, matapos ang pagbisita sa klinika, naging mas maayos ang lagay ni Amara. Habang mahimbing na natutulog ang anak at ang kanyang ama, si Maricel ay muling humawak ng karayom sa liwanag ng isang madilim na bombilya ng poste. Ang kanyang mga kamay ay muling sumayaw. Ngunit sa kanyang isipan, isang tanong ang nananatili. Bakit nakatitig si Veronica sa kanya kanina habang siya ay nasa klinika? Tila may mga mata na nakabantay sa bawat galaw niya. Hindi pa man siya nakakabangon ng tuluyan. Nararamdaman na niyang ang bagyo ay hindi pa tapos. Sa di kalayuan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang gumagalaw sa kalsada.
Nakatigil sa tapat ng lugar kung saan siya nagtatago. Ang bintana ay bumaba ng bahagya at ang isang pamilyar na anino ng isang babae ay nakatanaw sa kanya. Ang pag-asa na hatid ni Mateo ay tila isang kandila sa gitna ng malakas na hangin, mainit ngunit madaling mapundi. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nakakabangon si Amara at si Maricel naman ay nakahanap ng maliit na puwang sa isang karinderya kung saan pinayagan siyang magtahi kapalit ng kaunting pagkain para sa kanyang ama. Ngunit ang kapayapaang ito ay naudlot ng makarating sa kanyang pandinig ang mga bulong-bulungan sa barangay. Isang anunsyo ang nakapaskil sa labas ng Suong Teo ni Rodel. Isang kompetisyon para sa pinakamagandang barong Tagalog ng taon. At ang mukha ni Veronica ang nakapaskil bilang pangunahing designer. Nang makita ni Maricel ang poster, halos mahulog ang hawak niyang karayom. Ang disenyo na nakapaskil sa gitna ng poster ay hindi gawa ni Veronica. Ito ang disenyong binuo ni Maricel sa loob ng mahabang gabi. Noong sila ay nagsisimula pa lamang ni Rodel, ang disenyo ng sampagita sa ulan. Hindi ito sa kanya, bulong ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Dali-dali siyang naglakad patungo sa kuong, hindi upang makipag-away, kundi upang bawiin ang karapatan sa kanyang gawa. Pagdating niya, naabutan niya si Lorna na nakatayo sa harap ng pintuan, abala sa pag-aayos ng mga materyales. Nang makita siya ni Lorna, agad na nagbago ang mukha nito. Ang dating pagkahiya ay napalitan ng isang mapanirang ngisi. Anong ginagawa mo rito, Maricel? Gusto mo bang magmakaawa na naman para sa limos? Tanong ni Lorna ng malakas. Sapat upang mapalingon ang mga manggagawa sa loob. Ibalik mo sa akin ang disenyo ng sampagita. Lorna, alam mong sa akin iyon. Ibinenta mo ba ito sa kanila? Tanong ni Maricel. Ang bawat salita ay may diin ng katotohanan. Lumapit si Veronica mula sa loob ng suong. Suot ang isang mamahaling damit na tila galing sa ibang mundo. Tiningnan niya si Maricel mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya. Disenyo mo? Maricel, ang mga taong tulad mo ay walang karapatang magmay-ari ng ganda. Ang disenyo na ito ay pag-aari na ng Suong Soriano. At kung may nagbebenta man ng ideya, iyon ay si Lorna, dahil alam niyang wala kang pakinabang sa mga disenyong ito. Lorna, na ngayon ay wala nang itinatago, ay tumawa ng sarkastiko. Oo, Maricel, ibinigay ko ang mga pattern mo kay Veronica dahil alam kong sa kamay mo. Masasayang lang ang mga ito. Hindi ka marunong magbenta ng sarili mong talento. Kaya pasalamat ka. Dahil kahit papaano, ang mga gawa mo ay magiging sikat sa pangalan ng Suong Soriano. Ang bawat salita nila ay parang mga latay sa balat ni Maricel. Ang kanyang pinsan, ang taong itinuring niyang kapatid, ang siyang nagdala ng kutsilyo upang itusok sa kanyang likod. Magnanakaw kayo. Wika ni Maricel. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Sa halip, ito ay puno ng isang uri ng katatagan na ikinagulat ni na Veronica. Tumawag kayo ng security, utos ni Veronica sa mga bantay. Ilabas ang babaeng ito. Baka nakalimutan niya kung sino ang may-ari ng lupang tinatayuan niya. Habang pinalalabas siya ng mga gwardiya, nakita ni Maricel si Rodel na nakatayo sa bintana ng ikalawang palapag. Hindi man lang ito lumingon. Para kay Rodel, si Maricel ay isa na lamang anino. Isang bahagi ng kanyang nakaraan na kailangan niyang burahin upang ganap na makamit ang kanyang ambisyon. Pagkalabas ni Maricel, ang langit ay muling nagdilim. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila luha ng langit na nakikiramay sa kanyang pagkatalo. Ngunit sa paglalakad niya pauwi, isang anino ang sumunod sa kanya. Si Mateo. Nakita ko ang lahat, wika ni Mateo, nang maabutan siya nito. Maricel, hindi mo kailangang mag-isa. May hawak akong ebidensya
na ang mga disenyong iyon ay nairehistro mo sa universidad noong nag-aaral ka pa ng fine arts. Maaari nating ilabas ang katotohanan. Tumingin si Maricel kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay tuyo na. Wala ng luha. Tanging apoy na lamang ng paghihiganti ang natitira. Mateo, hindi na sapat ang hustisya lang. Gusto kong makita kung paano babagsak ang mga taong akala nila ay kaya nilang bilhin ang lahat ng bagay gamit ang pera. Ang bawat hakbang ni Maricel pauwi sa tulay ay hindi na mabigat. Sa bawat pagpadyak ng kanyang paa sa putikan, tila may isang kadenang napapatid sa kanyang kalooban. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa sa pintuan ng kanyang dating tahanan. Ang pagtataksil ni Lorna at ang pangungutya ni Veronica ay hindi naging dahilan upang siya ay gumuho. Sa halip, ito ang naging mitya ng isang apoy na matagal nang natutulog sa kanyang dibdib. Pagdating sa kanilang taguan, inabutan niya si Mang Celso na nakaupo sa sahig, abala sa pagguhit ng mga kakaibang linya sa lupa gamit ang isang stick. Nang makita ang kanyang ama, lumapit si Maricel at maupo sa tabi nito. "Papa, bakit mo ito ginuguhit?" tanong ni Maricel. Tumingin si Mang Celso sa kanyang anak. Sa isang saglit, ang kanyang mga mata ay naging malinaw. Tila ba ang fog na bumabalot sa kanyang isipan ay humawi. Ang tsuong ay may sikretong pinto. "Maricel, sa ilalim ng workbench kung saan nakatago ang mga lumang kasangkapan, naroon ang ledger ng ating pamilya. Iyon ang magpapatunay na ang lupa ay hindi kailanman naging kay Rodel." Ang boses ng kanyang ama ay mahina, ngunit may awtoridad. Muling kinuha ni Maricel ang kanyang mga gamit sa pagborda ngayong gabi. Hindi siya magtatahi ng mga panyo para sa palengke. Magsisimula siyang magborda ng isang plano. Kinabukasan, nakipagkita si Maricel kay Mateo sa isang maliit na kapilya. Inilabas ni Mateo ang mga dokumentong kailangan nila, ang orihinal na registrasyon ng disenyo at ilang mga sulat na nagpapatunay sa pag-aari ni Maricel sa mga pattern. "Maricel, ito ay magiging isang mahabang laban," babala ni Mateo. "Si Rodel ay may koneksyon sa mga lokal na opisyal. Baka baliktarin nila ang katotohanan. Hayaan mo silang maglaro sa kanilang kasinungalingan, Mateo," sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. "Ang katotohanan ay tulad ng sinulid. Kahit gaano mo ito buhulin, sa huli ay mahahanap pa rin ang dulo nito." Samantala, sa loob ng suong ni Rodel, si Veronica ay abala sa pagpaplano ng kanilang pagpapakasal. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may isang lihim na gumagambala sa kanya sa bawat check-up niya sa klinika. Ang mga yuta ay tila hindi nagtutugma. Ang report ng kanyang pagbubuntis ay galing sa isang laboratorio na ngayon ay inimbestigahan ng mga awtoridad dahil sa mga pekeng dokumento. Si Lorna naman, na nakaramdam ng kaba dahil sa banta ni Maricel, ay hindi na mapakali. Sinubukan niyang burahin ang lahat ng record ng kanyang mga transaksyon kay Veronica. Ngunit hindi niya alam na si Mateo ay may sariling paraan ng pagkuha ng impormasyon. Habang ang gabi ay lumalalim, si Maricel ay nagsimulang magturo kay Amara ng mga batayang tahi. Habang ginagabayan niya ang maliliit na daliri ng kanyang anak, nakita niya sa balikat nito ang maliit na marka, ang hugis ng isang sampagita. Ang markang ito, na dati ay itinuturing niyang isang simpleng binti, ngayon ay nagsisilbing paalala ng kanyang pinagmulan. "Amara, anak, balang araw, malalaman mo na ang bawat tahi ng ating buhay ay may dahilan," bulong niya. Sa isang sulok ng silid, nakita ni Maricel ang lumang journal ng kanyang ama. Sa pagbuklat niya nito, natagpuan niya ang petsa ng aksidente sa kuryente sa Ksuong. Iyon ay eksaktong 3 araw bago ilipat ang titulo ng lupa sa pangalan ni Rodel. Hindi iyon aksidente. Iyon ay isang planadong pagkawasak upang mapilitan ng kanyang ama na isuko ang lahat.
Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsisimulang mabuo. Ang galit ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging isang estratehiya. Sa susunod na pagkakataon na makaharap niya ang mga taong umapi sa kanya, hindi na siya ang Maricel na umiiyak. Siya na ang Maricel na may hawak ng mga ebidensyang magpapabagsak sa kanila. Ang hangin sa loob ng maliit na kapilya ay tila nanigas ng ilapag ni Mateo ang huling piraso ng dokumentong nakuha niya mula sa registry office. Ang titig ni Maricel ay nakapako sa papel, isang dokumento ng pagmamay-ari na nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng Suong Soriano ay nakapangalan sa mga dalisay mula pa noong panahon ng kanyang lolo. Tingnan mo ito, Maricel, wika ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-iingat. Ang pirma ni Rodel sa dokumentong naglilipat ng ari-arian, hindi ito pirma ng isang legal na tagapagmana. Ito ay peke. Bumilis ang tibok ng puso ni Maricel. Hindi na lamang ito tungkol sa karangalan ng kanyang pamilya. Ito ay tungkol sa pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanila. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga dokumento, biglang pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang ama. Ang pulang sinulid ay nagtatali sa ating nakaraan at sa ating bukas. Dali-dali siyang bumalik sa ilalim ng tulay. Hinanap niya ang lumang barong na madalas isuot ng kanyang ama. Noong ito ay magaling pa, gamit ang isang maliit na gunting, dahan-dahan niyang kinalas ang tahi sa ilalim ng kuwelyo. Doon, sa loob ng nakatagong espasyo, may isang maliit at kupas na piraso ng tela, isang patunay na may nakaburdang kakaibang simbolo, isang sampagita na may pulang sinulid na bumubuo sa hugis ng isang susi. Papa, bulong niya sa natutulog na ama. Nahanap ko na, sa kabilang banda, sa Marangyang mansyon na dati ay sa kanila. Si Rodel ay hindi mapakali. Ang mga business partner na dati ay sumusuporta sa kanya ay unti-unti nang lumalayo dahil sa mga balibalitang kumakalat tungkol sa mga maling dokumento sa Suong. Veronica, bakit hindi pa maayos ang mga permit na ito? Sigaw ni Rodel. Ang kanyang pagkatao ay unti-unti nang naglalaho sa harap ng takot na mawala ang lahat. Huwag mo akong sigawan, Rodel. Kung hindi dahil sa mga disenyong ninakaw natin sa babaeng iyon, wala tayong ipapakita sa kompetisyon. Ganting sigaw ni Veronica. Ang tensyon sa pagitan nila ay parang isang bombang nakatakdang sumabog. Hindi nila alam, sa isang sulok ng kanilang bakuran, may isang anino na nagmamasid. Si Maricel, dala ang telang may simbolo ng susi. Napagtanto niya ang katotohanan. Ang simbolo ay hindi lamang dekorasyon. Ito ay isang mapa. Ang susi ay tumutukoy sa isang taguan sa loob mismo ng Suong. Ang lugar kung saan nakatago ang mga tunay na legal na dokumento na hindi nagawang sunugin ni Rodel dahil sa takot na mahanap ng mga autoridad. Biglang nakaramdam si Maricel ng hapdi sa kanyang balikat. Tiningnan niya si Amara na buhat-buhat niya sa kanyang baywang. Ang maliit na vetbot sa balikat ng bata ay tila nagiinit sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang lola. Ang babaeng may tatak ng sampagita ay siyang tunay na tagapagmana ng karunungan ng pagbuburda sa lumban. Ang kanyang anak ay hindi lamang isang bata. Siya ang buhay na patunay ng karapatan ng mga dalisay. Hindi ko nahahayaang mawala pa ang kahit ano sa atin. Amara, pangako niya. Sa loob ng mansyon, lumabas si Rodel upang magyosi sa hardin. Hindi niya napansin ang anino ni Maricel na mabilis na kumilos patungo sa likod na bahagi ng Suong. Sa gitna ng dilim, hinalughog niya ang workbench na madalas gamitin ng kanyang ama. Sa ilalim ng isang maluwag na tabla, nakaramdam siya ng matigas na bagay. Dahan-dahan niyang inangat ang tabla. Isang lumang kahoy na kahon ang tumambad sa kanya. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga kamay ay hindi napigilang manginig. Ang lahat ng nawawalang kasulatan, ang totoong titulo ng lupa,
ang mga resibo, at ang orihinal na kontrata ng pamilya Dalisay ay naroon lahat. Ngunit bago pa man niya mailabas ang kahon, isang liwanag ng flashlight ang tumama sa kanyang muka. Maricel, isang boses na puno ng pagkagulat at galit ang umalingaw-ngaw. Si Rodel, ang gabi ay tila tumigil. Ang oras ng pagtago ay tapos na. Ngayon, ang tunay na labanan ay magsisimula na. Ang liwanag ng flashlight ay tila isang matalim na sibat na tumama sa mga mata ni Maricel. Nanigas siya sa kinatatayuan. Hawak ang kahoy na kahon na naglalaman ng katotohanang matagal na niyang hinahanap, si Rodel, na may bakas ng matinding pagkabigla sa kanyang mukha. Ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mukha ay hindi na nagtatago ng pait. Ito ay puno ng maitim na balak. Maricel, akala ko ba ay natuto ka na sa mga pagkakamali mo? Wika ni Rodel. Ang boses niya ay mapanganib na mahina. Ninanakawan mo ako sa sarili kong suong? Ninanakawan? Sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay hindi na nangangatog. Ibinabalik ko lang ang pag-aari ng mga Dalisay. Rodel. Ang lahat ng ito, ang titulo, ang mga kontrata, ninakaw mo ito sa ama ko habang siya ay wala sa sariling isip. Hindi nakapagsalita si Rodel. Sa halip, sinubukan niyang agawin ang kahon. Ngunit sa isang iglap, isang boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Rodel, ano ang ginagawa ng babaeng yan dito? Si Veronica, na nakasuot pa ng mamahaling nightgown, ay lumabas mula sa pinto ng suong. Nang makita niya ang kahon sa kamay ni Maricel, ang kanyang mukha ay namutla. Alam niya kung ano ang nakapaloob doon. Kunin mo sa kanya ang kahon, Rodel. Kung hindi, mawawala ang lahat sa atin. Sigaw ni Veronica. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit hindi na naghintay si Maricel. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ang workbench patungo kay Rodel. Dahilan upang matumba ito at magdulot ng kalituhan. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Maricel patungo sa labasan. Habang tumatakbo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mateo. Maricel, nasaan ka? Nasa klinika ako ngayon. May nakuha akong resulta ng test ni Veronica. Ang report ay peke. Ang pirma ng doktor ay galing sa isang retired na doktor na matagal nang pumanaw. Maricel, habang hingal na hingal, ay napangiti sa gitna ng dilim. Ang kasinungalingan ni Veronica ay tuluyan na ring guguho. Kinabukasan, ang balita ay kumalat sa buong barangay. Hindi lamang tungkol sa kompetisyon, kundi tungkol sa malawakang pandaraya sa loob ng suong Soriano. Pagdating ng umaga, si Veronica ay nagtatangkang magpaliwanag sa harap ng mga investors. Ngunit huli na ang lahat. Dumating si Maricel sa harap ng suong. Kasama ang ilang mga opisyal ng barangay at si Mateo, bit-bit niya ang mga dokumentong nakuha niya. Sa harap ng maraming tao, kabilang ang mga manggagawa na dati ay pinagsilbihan ni Maricel. Binuksan niya ang kahon. Ito ang katotohanan. Wika ni Maricel. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng dangal. Ang tsuong na ito ay hindi bunga ng pag-unlad, kundi bunga ng pandaraya at pagtataksil. Si Veronica, na hindi na makakilos, ay sinubukan pa ring magmalaki. Peke ang mga papel na iyan. Sinong maniniwala sa isang babaeng galing sa ilalim ng tulay? Ngunit sa sandaling iyon, ang yaya na dati ay pinaglilingkuran ni Veronica sa klinika, ay lumabas mula sa likod ng mga opisyal. Totoo ang mga dokumento, Veronica, at pati ang iyong pagbubuntis ay isang malaking kasinungalingan. Alam nating lahat na hindi ka kailanman nagdalang tao. Ang katahimikan sa paligid ay nabasag ng mga bulong-bulungan ng mga tao. Ang mukha ni Veronica ay namula sa matinding galit at kahihiyan. Si Rodel naman, na nakatayo sa tabi, ay tila isang taong nawalan ng kaluluwa. Ang kanyang ambisyon, ang kanyang dangal, at ang kanyang kinabukasan,
Lahat ay naglaho sa harap ng kanyang mga mata. Umalis kayo, wika ni Maricel kay Rodel at Veronica. Hindi nyo na kailangang magpaliwanag. Ang katotohanan ang siyang humatol sa inyo. Ang dalawa ay napilitang lumisan, habang ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan sa matinding pagkamuhi sa kanilang ginawa. Si Maricel ay tumayo sa gitna ng suong, ang lugar kung saan siya nagbuhos ng dugo at pawis. Sa wakas, ang hustisya ay nahanap na ang daan pauwi. Ang hangin sa loob ng Manila Convention Center ay napakalamig. Ngunit ang kaba sa dibdib ni Maricel ay nagbabaga. Ito ang araw ng pinal na kompetisyon sa pagbuburda. Ang entablado ay napapalibutan ng mga ilaw na tila mga bituin. At sa gitna nito, nakatayo ang isang manikin na nakasuot ng disenyong ninakaw ni Veronica, ang sampagita sa ulan. Si Veronica na wala ng takot sa kahihiyan matapos ang pangyayari sa barangay, ay naroon pa rin, pilit niyang ipinaglalaban ang kanyang obra. Umaasang ang kanyang ganda at kapangyarihan ay sapat na upang pagtakpan ang katotohanan. Ngunit nang makita niya si Maricel na naglalakad patungo sa stage, dala ang isang tela na nakabalot sa puting kumot. Ang kanyang ngiti ay biglang napawi. Maricel, ano ang ginagawa mo rito? Ang kompetisyong ito ay para sa mga designer, hindi para sa mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng tulay. Pagkutya ni Veronica, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Maricel. Tumingin lamang siya sa mga hurado. Handa na ba kayong makita ang pagkakaiba ng isang kopya sa isang tunay na obra? Dahan-dahang binuksan ni Maricel ang tela, bumungad sa mga manonood ang isang panibagong bersyon ng Sampagita sa Ulan. Ngunit hindi lang ito basta disenyo. Ito ay isang salaysay. Bawat hibla ng sinulid ay nagpapakita ng bawat patak ng luha, bawat hirap ng paghahanap ng pagkain, at bawat pag-asa na naramdaman ni Maricel habang siya ay nasa ilalim ng tulay. Ang bawat talulot ng sampagita ay tila gumagalaw, may buhay, at may lalim na hindi kailanman kayang gayahin ng isang mapagsamantala. Ang obra ni Veronica ay maganda, wika ni Maricel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Ngunit ito ay walang kaluluwa. Ito ay tahi ng pagnanakaw. Ang tahi ko naman ay tahi ng katotohanan. Biglang tumayo si Mang Celso mula sa audience. Sa kabila ng kanyang karamdaman, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong bulwagan. Ang pulang sinulid. Ang disenyong ito ang aking tinuruan sa aking anak bago pa man siya marunong magbasa. Iyan ang marka ng pamilyang Dalisay. Ang mga hurado ay lumapit at maigi nilang sinuri ang dalawang obra. Ang pagkakaiba ay malinaw. Ang kay Veronica ay artipisyal, ginawa para sa atensyon. Ang kay Maricel ay nagdadala ng emosyon, isang sining na nabuo sa gitna ng matinding pagdurusa. Sa aming pagsusuri, pahayag ng punong hurado, ang obra ni Binibining Veronica ay may bakas ng digital pattern duplication, samantalang ang kay Binibining Maricel ay isang orihinal na sining na may katangi-tanging teknik. Ang buong bulwagan ay napuno ng bulong-bulungan. Si Veronica ay hindi na makatingin sa mga tao. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at sa bawat segundo ang kanyang mundo ay tila unti-unting gumuho. Hindi ito maaari, pinaghirapan ko ito. Sigaw ni Veronica, nawawala na ang kanyang hinahon. Pinaghirapan mo ang pagnanakaw. Veronica, ngunit hindi mo napaghirapan ang pagbuo ng talento. Sagot ni Maricel nang may awa sa kanyang boses. Sa gilid ng entablado, nakita ni Maricel si Rodel. Nakatayo ito sa dilim. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkasira. Sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Wala na ang pagmamahal, wala na ang galit. Ang natira na lamang ay ang pagkilala ni Maricel na ang lalaking minahal niya ay isa lamang biktima ng sarili niyang kasakiman. Ang panalo ay idineklara.
Maricel Dalisay ang nagwagi. Ngunit para kay Maricel, ang tropeyo ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalagang panalo ay ang muling pagkilala sa kanyang sarili na siya ay hindi lamang isang ina, hindi lamang isang asawa, kundi isang artistang may kakayahang bumangon mula sa pinakamabigat na bagyo. Habang tinatanggap niya ang award, isang liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Amara na nasa mga bisig ni Mateo sa unang hanay. Ang batang ito ang kanyang tunay na tagumpay. Ang tagumpay ay hindi lamang isang tropeyo na yari sa kristal para kay Maricel. Ito ang nagsilbing martilyo na tuluyang bumasag sa pader ng kasinungalingang itinayo ni Rodel at Veronica. Sa loob ng bulwagan, ang bawat palakpakan ay tila mga haplos na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Ngunit sa likod ng entablado, ang realidad ay patuloy na humahabol. Habang naglalakad palabas si Maricel, sinalubong siya ng mga pulis. Hindi para siya ang arestuhin, kundi para isilbi ang warrant of arrest laban kay Rodel Soriano at Veronica Salazar dahil sa kasong estafa, fraud, at falsification of public documents. Maricel, sandali, tawag ni Rodel. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng pagmamataas, ay basag na ngayon. Huminto si Maricel. Tiningnan niya ang lalaking minsan ay naging mundo niya. Ang suot nitong mamahaling suit ay gusot na, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng ambisyon. Wala na tayong dapat pag-usapan, Rodel. Sagot ni Maricel ng mahinahon. Ang hustisya ay hindi na sa akin galing. Galing na ito sa batas na matagal mong kinalimutan. Maricel, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Akala ko, ang pera ang magbibigay sa akin ng respeto. Akala ko, mas matimbang ang ambisyon kaysa sa pamilya natin. Pagmamakaawa ni Rodel, pilit na humahawak sa braso ni Maricel. Mabilis na umatras si Maricel. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng malalim na pagkaawa. Ang pagkakamali ay isang beses lang, Rodel. Ang ginawa mo sa amin, ang pagtatapon sa amin sa ulan, ang pagtrato sa ama ko na parang basura, ay isang pagpipilian. Pinili mong mawala kami. Sa kabilang banda, si Veronica ay hindi na nakapagpigil. Rodel, huwag ka nang magmakaawa sa babaeng iyan. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Siya ang sumira sa atin. Napatawa ng mapait si Maricel. Veronica, hindi ako ang sumira sa inyo. Kayo ang sumira sa sarili ninyo mula sa sandaling pinili ninyong maging ganid. Dumating ang mga pulis at dinala ang dalawa. Ang bawat hakbang ng pagkadala sa kanila ay tila huling kabanata ng isang masamang panaginip. Habang pinapanood sila ni Maricel, ang kanyang puso ay hindi nakaramdam ng saya, kundi ng malalim na kapayapaan. Wala na ang galit. Ang natira na lamang ay ang pagtanggap na ang buhay ay patuloy na uusad. Mayroon man sila o wala. Nang makalabas siya ng convention center, sinalubong siya ni Mateo. Hawak nito si Amara na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Tapos na ang bagyo. Maricel, wika ni Mateo. Tumingin si Maricel sa langit. Ang gabi ay malinaw at puno ng mga bituin. Ang bagyo na dumating sa kanilang buhay ay nagdala ng pagkawasak. Ngunit ito rin ang naglinis sa kanilang dinaraanan. Hindi pa ito ang katapusan. Mateo, sagot ni Maricel. Ito pa lamang ang simula ng pagbuburda ng aking bagong buhay. Pag-uwi nila sa bahay na ngayon ay muli nang nasa pangalan ng pamilyang Dalisay. Sinalubong sila ni Mang Celso. Ang matanda ay nakaupo sa beranda. Nagbuburda ng isang simpleng panyo. Pagkakita sa kanyang anak, ngumiti siya ng may katinuan. Nahanap mo na ba ang dulo ng sinulid, anak? Tanong ng ama. Tumango si Maricel. Kinuha ang panyo mula sa kamay ng kanyang ama at itinuloy ang pagtahi. Opo, Papa. At ngayon, ako na ang pipili
kung anong disenyo ang ilalagay ko sa bawat bukas na darating. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging tunog na narinig ay ang mahinang paggalaw ng karayom sa tela, isang himig ng paghilom, ng pag-asa, at ng isang pamilyang muling nabuo mula sa mga pilas ng nakaraan. Ang pagbawi sa Shuong Teo ay hindi lamang nangahulugan ng pagbabalik ng mga makina at tela. Ito ay pagbabalik ng dangal na halos mapawi ng mga taong umabuso sa tiwala ng pamilya Dalisay. Sa loob ng ilang linggo, ang Shuong ay muling nabuhay. Ang tunog ng mga makinang pangtahi ay muling umaling-awngaw. Hindi na bilang ingay ng pagmamadali, kundi bilang awit ng pagbangon. Maricel, ngayon bilang opisyal na may-ari at head designer, ay gumawa ng isang desisyon na ikinagulat ng marami sa barangay. Sa halip na maghanap ng mga bihasang manggagawa mula sa labas, binuksan niya ang pinto ng Shuong para sa mga kababaihang dati niyang nakasama sa ilalim ng tulay at sa palengke. Ang mga ina na dati ay walang mapuntahan, ang mga byuda na nawala ng pag-asa. Sila ang naging bagong mukha ng Amara House of Embroidery. Isang umaga, habang abala si Maricel sa pagtuturo ng teknik sa pagbuburda sa isang batang ina, isang bisita ang dumating. Si Lorna, ang kanyang pinsan, na dati ay nagtaksil sa kanya, ay nakatayo sa labas ng pintuan. Payat ito, gusot ang damit, at puno ng pagsisisi ang mga mata. Maricel, tawag ni Lorna. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ako naparito para humingi ng trabaho. Naparito ako para humingi ng tawad. Alam kong walang katwiran ang aking ginawa, at handa akong tanggapin ang anumang parusa. Tiningnan ni Maricel si Lorna. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng pasakit, ang pagkakait sa kanya ng tulong, ang paninira, at ang pagkakanulo. Ngunit tiningnan niya ang kanyang mga manggagawa. Ang mga taong ngayon ay may ngiti na sa kanilang mga labi dahil sa pangalawang pagkakataon na ibinigay niya sa kanila. Pinapatawad kita, Lorna, wika ni Maricel. Ang boses niya ay walang bahid ng puot. Ngunit ang tiwala ay parang telang napunit. Kahit tahiin mo ito ng maigi, mananatili ang marka ng pinagtahian. Hindi na tayo babalik sa dati, ngunit maaari kang magsimula muli bilang isang bagong tao. Binigyan ni Maricel si Lorna ng isang maliit na responsibilidad sa Shuong, ang pag-aayos ng mga tela. Hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sa paniniwalang bawat isa ay karapat-dapat sa pagkakataong magbago kung sila mismo ang magsusumikap para rito. Samantala, sa isang malayong kulungan, si Rodel ay nakatanggap ng sulat mula kay Maricel. Sa loob nito ay walang sermon, walang pagmamalaki. Isang maikling mensahe lamang ang nakasulat. Pinatawad na kita. Rodel, hindi para sa iyo, kundi para sa kapayapaan ng puso ko. At para kay Amara, huwag mo na kaming hanapin. Ang sulat na iyon ang naging pinakamabigat na parusa para sa kanya. Ang malaman na tuluyan na siyang kinalimutan ng babaeng minsan ay inapi niya. Sa loob ng Shuong, nakita ni Maricel si Mateo na nakatayo sa may bintana, pinagmamasdan ang mga kababaihan na abala sa kanilang paggawa. Nakakamangha, wika ni Mateo, mula sa ilalim ng tulay, dinala mo sila rito. Binigyan mo sila ng pangalan. Hindi ako ang nagbigay, Mateo, sagot ni Maricel habang hinahaplos ang tela na may disenyong sampagita. Sila ang nagbigay ng sarili nilang pangalan sa pamamagitan ng kanilang sipag. Ako ay naging tulay lamang, gaya ng tulay na dati naming tinirhan, na nagdudugtong sa dilim at sa liwanag. Habang papalubog ang araw, ang Shuong ay nababalot ng gintong liwanag. Si Amara, na ngayon ay masigla at malusog, ay tumatakbo sa loob, dala ang isang maliit na karayom na may sinulid. Ang bawat tahi na nililikha nila ay hindi na lamang para sa pera.
Ang bawat tahi ay isang pangako na ang nakaraan ay tapos na at ang kinabukasan ay nasa kanila na ang kontrol. Ang paglipas ng panahon ay tila isang malumanay na pagtahi sa mga pilas ng nakaraan. Ang Amara House of Embroidery ay hindi lamang naging isang matagumpay na negosyo. Ito ay naging isang kanlungan. Sa bawat sulok ng syuong, maririnig ang tawanan ng mga kababaihan, ang pagkukwentuhan tungkol sa buhay, at ang pagkanta ng mga bata habang naglalaro sa ilalim ng mga mesa. Si Maricel ay hindi na ang babaeng laging nakayuko. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng isang taong batid ang kanyang halaga. Si Mateo ay nananatiling kanyang katuwang, hindi lamang sa sining kundi pati na rin sa paggabay kay Amara. Hindi sila nagmadali. Ang kanilang pag-iibigan ay tulad ng isang mabagal na pagborda. Bawat hibla ay pinag-iisipan. Bawat pagtahi ay may paggalang. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga order para sa isang malaking festival sa Laguna, lumapit si Amara kay Maricel, ang bata, na ngayon ay nagsisimula ng humawak ng karayom ng may husay, ay may hawak na isang piraso ng telang puti. Inay, ito po, para sa inyo, wika ng bata. Sa tela, may burda ng isang simpleng puso at ang pangalan ni Maricel. Ang mga tahi ay hindi papantay. Ngunit sa paningin ni Maricel, ito ang pinakamagandang obrang nakita niya sa buong buhay niya. Napaluha si Maricel. Hindi ito luha ng pait, kundi ng labis na pasasalamat. Salamat, anak. Ito ang pinakamahalagang tahi sa lahat. Bulong niya habang niyayakap si Amara. Sa panahong ito, si Mang Celso ay payapa na. Bagaman paminsan-minsan ay nakakalimutan pa rin niya ang mga bagay-bagay. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa kanyang anak na may pagmamalaki. Hindi na niya kailangang maghanap ng pulang sinulid dahil nakita na niya ang katuparan nito sa tagumpay ni Maricel. Sa labas ng syuong, isang figura ang nakatayo sa di kalayuan, si Rodel. Nakakatapos lang lumabas mula sa sentensya ng batas, ay nagmamasid. Mukha siyang mas matanda, mas payat, at mas mapagkumbaba. Tiningnan niya ang gusali, ang lugar na dati ay kanya, ang lugar na pinagkait niya sa kanyang asawa. Nakita niya si Maricel na masayang nagtatawanan kasama ang mga manggagawa at si Mateo. Hindi na siya lumapit. Alam niyang walang puwang para sa kanya sa buhay na iyon. Ang bawat tahi ni Maricel ay binuo ng wala siya. At ang kaligayahan nito ay hindi na nakadepende sa kanyang presensya. Tinalikuran niya ang suong at naglakad palayo. Dala ang bigat ng pagsisisi na mananatili sa kanya habang buhay. Si Maricel, sa loob, ay naramdaman ng isang kakaibang katahimikan. Tumingin siya sa bintana. Tila may nararamdaman siyang anino sa labas. Ngunit hindi na siya natinag. Ang kanyang focus ay nasa loob ng kanyang suong, sa mga taong umaasa sa kanya. At sa hinaharap na siya mismo ang nagdidisenyo. Maricel, tawag ni Mateo na lumapit sa kanyang tabi. Handa ka na ba para sa opening ng ating bagong sangay sa Maynila? Ngumiti si Maricel. Hindi lang sangay ang binubuksan natin, Mateo. Binubuksan natin ang mga pintuan para sa iba pang mga kababaihang nangangailangan ng pagkakataong makapagsimula muli. Sa paglubog ng araw, ang bawat anino sa loob ng suong ay tila nagsasayaw. Ang mga telang nakaburda ay naglalabas ng mga kulay na sumasalamin sa bawat yugto ng kanilang buhay, ang dilim ng nakaraan, ang asul ng kalungkutan, at ang gintong liwanag ng kasalukuyan. Ang bawat tahi ay isang pagtatapos, at ang bawat sinulid na natitira ay simula ng isang bagong kwento. Makalipas ang 5 taon, ang bayan ng Lumban ay hindi na lamang kilala sa mga lumang tradisyon ng pagbuburda. Ito ay naging tahanan ng Amara House, isang institusyon na nagbigay ng dangal sa mga kababaihang dati, ay itinuturing na walang halaga.
Sa gitna ng isang makulay na fiesta, nakatayo si Maricel sa harap ng isang malaking exhibit. Ang kanyang buhok ay may kaunting hiblana ng puti, ngunit ang kanyang mukha ay mas maliwanag kaysa dati. Hawak niya ang kamay ni Amara, na ngayon ay isang batang dalaga na may matatalinong mata, mga matang namana sa kanyang ina. Ngunit puno ng tiwala sa sarili, si Mang Celso ay nakaupo sa isang silya, nanonood sa mga tao, bagaman ang kanyang memorya ay malabo na. Ang kanyang mga kamay ay hindi humihinto sa paghaplos sa barong na suot ni Mateo, isang obra ni Maricel, na may burda ng sampagita sa bawat sulok. Maricel, tingnan mo ang mga tao, wika ni Mateo habang nakatayo sa tabi niya. Dahil sa iyo, marami sa kanila ang natutong maniwala muli sa kanilang sarili, hindi dahil sa akin, Mateo. Sagot ni Maricel ng may kababaang loob. Dahil ito sa bawat babaeng hindi sumuko kahit nasa ilalim ng tulay. Ako lang ang nagsilbing karayom na nagdugtong sa kanilang mga pangarap. Naglakad sila patungo sa isang maliit na rebulto sa plaza, kung saan nakaukit ang mga pangalan ng mga babaeng nagsimula ng suong. Doon, sa ilalim ng pangalan ni Maricel, may nakaukit na isang simpleng mensahe. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakatibay na nanatili, kundi sa kung gaano mo kahusay na tinahi ang iyong buhay matapos ang pagkawasak. Sa loob ng kanyang puso, sinagot ni Maricel ang tatlong tanong na matagal niyang kinaharap. Una, nagpatawad na ba siya? Oo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi ang pagpili na hindi nahayaang manatili ang pait sa kanyang sistema. Ang bawat sugat ay bahagi na ng kanyang kasaysayan, hindi na ng kanyang kasalukuyan. Pangalawa, nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo, kundi ang pagkakaroon ng tahanan na hindi kayang gibain ng kahit sinong tao. Ang tahanang iyon ay nasa loob mismo ng kanyang sarili. Pangatlo, anong aral ang naiwan? Ang buhay ay isang telang laging napupunit, ngunit hanggat may karayom ng pag-asa at sinulid ng pagmamahal, laging may paraan upang muling makabuo ng isang obra, maestrang mas maganda kaysa sa una. Habang ang mga paputok ay nagpapaliwanag sa langit ng fiesta, si Maricel ay tumingin kay Mateo at kay Amara. Hindi na siya naghahanap ng nakaraan. Ang nakaraan ay parang telang ginamit sa paggawa ng isang magandang damit. Nagsilbi itong basehan. Ngunit ang kagandahan ay nasa kung paano mo ito isinuot at ipinamuhay. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa direksyon ng kalsadang dati ay tinahak niya noong siya ay itinaboy. Wala nang Rodel, wala nang Veronica, wala nang takot. Ang hangin ay amoy sampagita, sariwa, mabango, at puno ng bagong simula. Tara na, anak, yaya ni Maricel. Habang naglalakad sila pauwi sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bawat hakbang ni Maricel ay magaan. Alam niya, sa kanyang pagtulog ngayong gabi, ang tanging maririnig niya ay ang mahinang paghinga ng kanyang pamilya at ang katahimikan ng isang pusong wala ng utang na loob sa pait. Wala ng takot sa bukas at lubos na malaya, tapos na ang bawat tahi. Ang obra ay buo na at ang babaeng dating nagtahi sa ilalim ng ulan ay siya na ngayong nagtatakda ng kulay ng kanyang sariling langit